Magandang araw po mga katoto, mga kapulido. Ang nais kong ibahagi po sa araw na ito sa inyo ngayong September 20, 2025 ay dapat po na maging maingat po tayo, mapanuri po tayo. Kahapon pa ho sana ako nagbibideo, subalit nagkaroon po ng problema. Kaya hindi natuloy ang aking pagbibideo kahapon. Kaya hindi po ako pumayag na mahudlot sapagkat ang kaaway po nating Diablo totoong napakasipag. Gaya po ng aking nais ibahagi sa inyo na dapat tayong mag-ingat sapagkat sa panahon po natin, ang panahon po natin ay Laodicea. Sa ibang mga tagapangaral, ang kanilang pagpapaliwanag sa iglesia, mga taong malahininga, mga taong malamig, hindi mainit o malamig man. Subalit, sa ganang salita ng ating Panginoon kung ating pag-aaralang mabuti, ang tinutukoy na Laodicea itong ating panahon. Panahon ng iba't ibang uri ng kaugalian ng tao na totoong mapanganib. Ano po ang katunayan? Noong isang araw, noong 15 nitong September, ay bumili po ako o nakabili ako ng purified water sa isang tindahan. At pagkalipas ng 4 na araw, ay nagtaka ako bakit ganito ang kulay green. At itong isang pinaglagyan ko merong lumot. Kaya noong Disyembre 18, pumunta po ako. Pinuntahan ko yung tindahan. Sabi ko, sino ba ang nagdi-deliver sa inyo? Pakisabi na bakit ganon ang ibinibigay niya sa inyong tubig. Dahil po sa siguro hindi ko alam kung nakalimutan niya ako. Ang sabi niya, ako pa lang daw ang nagreklamo. Baka daw hindi malinis yung galon. Sabi ko, araw-araw kong nililinis yan. Pakisabi na lang, sabi ko. Kaya mga giliw po naming katoto, mga kapulido, wag po tayong basta-basta magtiwala. Kailangan mapanuri po tayo, mag-ingat po tayo. Nakataya ang ating kalusugan, lalo na po sa espiritual na usapan. Mag-ingat po tayo sa maraming mga tagapangaral na nagtuturo ng taliwas sa mga salita ng ating Panginoong Diyos. Gaya po ng kasalukuyang nangyayari sa ating gobyerno, na ang problema ay ang flood control. Marami po ang mga sangkot na mga opisyal ng gobyerno. Naalala kong bigla yung pinanood ko na tungkol sa pagtatayong muli ng templo. Maaaring ang kanilang basihan ay ang nakasulat po sa Daniel. Subalit, kung ating pag-aaralan ang salita ng Panginoon ay malayo sa kanilang mga pagpapaliwanag, malayo sa kanilang mga itinuturo, sapagkat ang templo, ang kailangan ay maghandog ng walang dungis.
Sa panahon po natin ngayon ay mahirap at wala kang makitang walang dungis. Kaya paano po maitatayo? At yung magtatayo, kaya naisip ko, sino kaya ang kontraktor? Hindi kaya corrupt? Ayon po sa kanilang pahayag, meron ng mga gamit. Kaya sa Deuteronomio, meron pong paunang salita ang Panginoon na huwag tayong basta-basta tatanggap sa mga sino mang nagpapahayag ng mga hula. Kailangan yung hula na kanilang sinasabi, hindi taliwas sa panahon. Sapagkat ang salita ng Panginoon na nakasulat sa mga banal na kasulatan at ang mga pangyayari ay hindi po maaaring magkasalungat. Kaya ang tanong sa Deuteronomio 18:18 patuloy, ang sabi ng mga tao sa Panginoon, paano naming malalaman kung ang salita ng sinasabi ng isang nagpapahayag ay galing sa iyo o hindi? Ang sabi ng Panginoon, pagka ang mga bagay na kanyang sinasabi ay hindi mangyari, huwag mong katakutan, huwag mo siyang paniwalaan. Ito po ay applicable sa ating panahon. Marami po ang nagsasabi, itatayong muli. Ilang taon na? Ilang taon kaya itatayo? Baka darating na ang Panginoon, hindi pa na itatayo. Kaya mag-isip-isip po tayo. Mahirap na tumanggap po tayo ng mga aral na taliwas sa salita ng Panginoon. Kaya ako maingat ako sa pagpapahayag ng salita ng Panginoon. Ang kailangan natin humingi tayo ng mga karunungan, huwag yung sariling kalooban po natin. Ang masunod, kundi ang kalooban ng ating Panginoon. Naalala ko po pala, dahil sa napakinggan nung isang estudyante sa Bible School na taga Florida Blanca, Pampanga. Siguro nasa 4th year na siya, malapit nang mag-graduate pero bata-bata pa. May tanong sa akin. Ang tanong sa akin kilala ko ba si Apostol Pablo? Kaya nagtaka ako nagtanong malayo sa topic at nasagot ko na sa kanya ito noong mga nakaraan, noong nagkita kami sa personal. Si Apostol Pablo, ang sabi ko sa kanya, hindi dating Kristiyano yan. Siya ay mang-uusig sa iglesia. Subalit, nung nasa paglalakbay siya, hindi siya nakatanggi sa Panginoon, sa tawag ng Panginoon. Nasubasob siya. Nabulag siya. Kaya sabi ng Panginoon, bakit mo ako inuusig? Hanggang sa naging kaanib po siya sa iglesia na itinayo ng ating Panginoon. Nang mapaanib siya, naging dakilang apostol po siya. Ngayon, doon po sa nagtanong sa akin, maaring tinuruan ng kanyang mentor o ng mga mentor, magtatapat po ako sa inyo. Ayaw ko ng magsisinungaling, ayaw ko ng sinungaling. Si Apostol Pablo ay hindi ko pa nakita ng personal. Matagal na po siyang patay. Kaya kung ako ang magtatanong sa inyo, tiyak kaya na makakasama kayo ni Apostol Pablo o makakasama niyo siya
si Apostol Pablo sa kaharian ng Panginoon? Ang paniniwala ba ninyo ay sapat na ang tao ay sumampalataya? Hindi mahalaga ang iglesia, hindi mahalaga ang relihiyon. Kaya ang pahayag ko sa mga naunang ipinahayag ko na, hindi sa Bible school makukuha ang mga kapahayagan. Ang Panginoon ang magbibigay ng mga kapahayagan mula sa mga banal na kasulatan. Kaya kung ikaw man ay tinuturuan ng mentor o ng mga mentor mo, ang tanong ko, nakita nyo na ba si Apostol Pablo? Kilala ko siya sa pamamagitan ng kanyang mga isinulat. Kilala ko siya dahil sa mayroong mga sinasabi ang salita ng Panginoon patungkol sa kanya. Hindi niya pa ako nakita at hindi niya ako nakita at hindi ko pa rin na-meet siya ng personal. Magkikita kami doon sa bayan na ipinangako ng ating Panginoon. Anong katunayan na magkikita kami ni Apostol Pablo doon sa bayang banal na inilalaan ng Panginoon? Ang sabi ng Panginoon, huwag maglimihanan, ito po ay nakasulat sa uwan. Magsisampalataya kayo sa akin, magsisampalataya kayo sa Ama. Sa bahay ng aking Ama maraming tahanan. Ako'y paroroon, ipaghahanda ko kayo ng dakong kalalagyan. At kung maihanda ko na ang dakong kalalagyan, babalik ako sa makatuwid, kukunin ng Panginoon ang mga tapat, ang mga lingkod niya na nasa tunay na iglesia, nasa tunay na pananampalataya. Kaya sabi ng Panginoon, mag-ingat kayo na huwag kayong mailigaw ni numan. Sa panahon natin ngayon, nalalapit na po talaga ang ikalawang pagparito ng Panginoon. Kaya balik po ako doon sa gusto kong ipunto po sa inyo. Tungkol doon sa templo na sinasabi nila, nasimulan na po ba ang pagtatayo? Siguradong mayroong nangontrata diyan. Ilang taon gagawin ang templo. Kung sakaling hindi matapos yan at dumating ang ikalawang pagparito ng Panginoon, kumusta po kayo? Ang ibig ko sabihin, mag-ingat po tayo. Huwag tayong basta-basta maniniwala. Kailangan tiyakin po natin yung mga aral na ipinahahayag sa atin, na atin namang tinatanggap. Suriin po nating mabuti. Sapagkat ang panahon natin ngayon, panahon ng Laodicea, maraming mandaraya, mga bagay na nabibili natin. Noong isang araw, nakabili ako ng Plus Life. Ang ganda ng korte. Pero, pag gagamitin mo, hindi ka masiyahan sa liwanag kahit na halos maghapon naka-charge. Yung liwanag, agad-agad nawawala. Maging sa pagbili po natin ng tubig. Kaya ito siguro ang magiging daan bawat nakakabili ako sa mga tubig. Pero doon sa pinagbilhan ko, never na. Ayaw ko pong magkasakit. Siguro, maglilinis ako ng bote. At bawat nabibili ko, kailangan mamili tayo ng ating pinagbibilhan. Tubig man yan, mga kasangkapan man yan,
magtatrabaho man sa ating bahay, anuman ang ating ipagagawa, dapat yung katiwa-tiwala ang ating makukuha. Ganyan din po sa tagapangaral, kailangan ang pakikinggan po natin yung galing sa Panginoon, sapagkat ang galing sa Panginoon kailanman ay hindi gagawa ng pansariling aral. Kaya hanggang dito lang muna at abangan po natin yung mga susunod. Unti-untiin, pakikinggan ko, meron akong napanood kanina sa YouTube. Pagka mag-join ka, merong halaga, magpapaturo muna ako ng bakit merong 120. Paano ba yun? Ibig ba sabihin tuwing buwan, kasi 120 a month pagka nag-join ka. Gusto kong subaybayan yung kanilang paliwanag doon sa templo na itatayo di umano. Kaya ang tanong ko muna, nahukay na ba yung pundasyon? Meron na bang naka-stack na mga, kung hollow block man yan o ano, nakahanap na ba ng mga ihahandog diyan? Ilang taon ba ang kontrata diyan at sino ang mangongontrata diyan? Ano ba ang pahayag talaga? Ano ba ang ibig sabihin ng kanilang pinagbabatayan na salita ng ating Panginoon? Kasi hindi ko may binasa, paniwalaan na natin. Maraming nababasa, pero iniiba ang kahulugan. Kaya magsiyasat po tayo. Maging pihikan po tayo. Kaya ang pamagat ko, lagi ko sinasabi, mga katoto, ibig sabihin, makakatotohanan. Pulido. Pulido ang pagkagawa. Pulido ang pagka-explain. Walang dagdag, walang bawas sa salita ng Panginoon. Hanggang dyan muna at abangan po natin. Hinihiling ko po, mag-like po tayo, i-share po natin at tulong na rin sa gawain. Mag-subscribe po kayo para makatulong po tayo sa gawain ng Panginoon. Maging